Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, huli ang traidor, binulgar ang pandaraya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa mananakaw na tao. So yan mga karbi natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtatrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Attorney Panelo. Ito po yung nilagay natin. Nagtatanong po tayo kung nagtatrahidor ba or trahidor ba si Panelo mga kaubayan. Dahil po sa balitang ito. Ito po mga karbi natin ang balita mula po dito sa balita, no? Sabi po, hinggil sa pagkakatanggal ng registration ng Duterte Youth Party List mula sa COMELEC. Sabi po ni Panelo, tsaka from the very beginning, talagang marami na silang paglabag. Biro mo, nominee nila, hindi naman pala youth. Kaya, pabor ako natanggalin na yan. Yan mga kaubayan, ano pong inyong masasabi against na si Panelo dito sa Duterte Youth na kung saan lumalaban para sa ating bayan, no? Ang Duterte Youth po mga karibin natin ang nag-file ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. At isa rin po sila sa tumayo noong binibira si Vice President Sara Duterte sa Kamara, no? Yung asawa ni Cardima mga kababayan, isa po sa nagsampal ng katotohanan sa mga kongresista, di ba? Pero ngayon po ay sabi ni Panelo, dapat lang no, na pabor siya na tanggalin na ang Duterte Youth bilang party list, no, mga kababayan. Meron pong nag-comment dito, teka lang, hanapin lang natin mga kababayan. Ito po yung nag-comment, si Boyet Javier. Sabi po ni Boyet Javier, mga kababayan, questionable ang mga galaw ni Panelo. Noong 2022, na tumakbo siyang mayor ng kampanya sa isang bayan sa Nueva Ecija, sa halip na sa kapartido pumunta, sa kalaban tumuloy, parang naging traidor ang dating. So yan pala mga kababayan ang history ni Panelo. Siguro ko taga Nueva Ecija po itong si Boyet, no? Anyway, what I'm trying to point out dito mga kababayan, bumaliktad na ba itong si Panelo? At tinitira na ngayon yung mga Duterte supporters. Nagbubulag-bulagan na ba si Panelo at nagbibingi-bingihan sa mga nangyayari sa ating bansa? Well, anyway, that is only our opinion, no mga kababayan. So kung ano man po ang motibo, ang reason ni Panelo, no, sa pagkakasabi niya nito, kasi hindi naman siguro lahat ng mga party list, mga kaubayan, ay, for example, partido ng mga magsasaka, di ba? Hindi man naman lahat magsasaka, di ba? Partido ng mangingisda, ng mga basketballista, di ba? PBA, yan, di ba? Hindi naman siguro lahat ay, kung ano talaga, yun na ang ano nila, no? Partido ng mga magtataho, di ba? Marami pong partido sa sa mga party list, no? Na I think mga kaubayan, hindi lang naman na yun mismo ang kanilang mga miyembro, di ba? Right? Well, anyway, that is only my opinion. Kayo, ano po ang inyong masasabi dito kay Panelo, mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako mga kaubayan, ito na. Maanumalyang halalan. Ito pakinggan po natin to at bigyan natin to ng reaksyon. Ito na po. May buwelta ang grupo ng mga retiradong militar at mga abogado laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Kasunod na mga
So yan mga kaubayan, retiradong militar at mga abogado nagsama-sama para dito kay COMELEC Chairman George Garcia. Manoy irregularidad sa nakaraang halalan. Panawagan nila ngayon ay isang revolusyon na hindi armado, kundi sa mismong sistema ng eleksyon sa bansa. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Chairman Garcia, ang kapal ng mukha mo. Yan ang maanghang na pahayag ni retired Colonel Segundo Metran sa isang press conference na isinagawa ng mga retiradong opisyal ng militar at ilang abogado laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Ayon kay Metran, hindi nasasagot ng COMELEC ang umano'y mga anomalya sa katatapos na 2025 midterm elections. Kaya George Garcia, at ikaw pa ang umupo sa 2028, magkasubukan tayo! Sabagay, may point din dito si General Colonel Segundo Metran, mga kababayan, no? Ay sapagkat kung si Garcia pa rin po ang uupo sa 2028 at ganito pa rin ang mangyayari, no? Like for example, yung mga nanalo, no? Napapalitan ng mga natalo dahil dinidisqualify nila, di ba? We're in the very first place. Dapat sa paghahain pa lang ng COC, no, ay hindi na nila tanggapin kung problemado pala itong kandidato na ito. Ang nangyayari, dinedisqualify nila after na po ng eleksyon at yun pa ang mga nanalo, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Subukan lang natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. Kabilang sa mga tumindig kasama ni Metran ay si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor-elect ng Reyna Mercedes Isabela na noon pa man ay lantad na sa pagbatikos sa mga umano'y irregularidad sa eleksyon. Ani Respicio, ngayon naman panibagong kontrobersya ang kinahaharap ni Chairman Garcia at ito ang umano'y pag-amin niya na humingi siya ng 300 million pesos mula sa isang kandidatong kongresista sa So yan mga kaubayan, humingi ng 300 million pesos. 300 million pesos pala ang minimum ano nito? Minimum na bayad, kumbaga, di ba? Kung nagkataong ganun talaga ang nangyari. Sabi naman ni Garcia, nasyak ako at talagang nagulantang ako dito sa pagpapail ng kasong ito. Mukhang nabaliktad daw siya. Nabaliktad daw si Garcia. Sa Bohol, kapalit ng pagkapanalo sa halalan. Dahil dito, isinampa ni Attorney Jordan Pizaras ang disbarment case laban kay Garcia sa Korte Suprema dahil sa umano'y extortion. Itinanggi naman ito ni Garcia at iginiit na nabaliktad lamang ang kanyang pahayag. Ngunit hindi kumbinsido si Respicio. Nabaliktad ang kanyang pahayag. Yun pala yung ibig sabihin ng nabaliktad yung kanyang, may sinabi kasi yung nabaliktad. Yun pala, nabaliktad ang kanyang pahayag. Pero naniniwala ba kayo? Maybe hindi siya nabaliktad ang kanyang pahayag. Kung di, nadulas talaga siya. Sobra siguro dami ng iniisip na pera. Ops, teka lang, ito. Nadulas 300 million pesos pala. Sa palagay niyo po ba mga kabayan na talagang nabaliktad lang? Yung kanyang pagkakasabi daw. Or talagang nadulas itong si Garcia dahil sa, yan ang totoong nangyayari. Pero sabi ni Chairman George Garcia, na misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion ano? Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Dahil sa mga isyong ito, nanawagan ng electoral revolution ang grupo ng mga dating opisyal ng militar at ilang legal advocates. So yan mga kaubayan, Garcia, huli ka na. Huling-huli na. Bumibira pa.
huli pero di kulong. Yan po yung sinasabi, di ba? May kasabihan. Huli pero di kulong. Yan po si Garcia, mga kabayan. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nagkasagutan na naman ang matalik na... Eto, napapansin ko si Castro talagang gigil na gigil dito kay Senator Amy Marcos. Eto, mga kabayan, ang sabi po ni... sa pahayag po ni Senator Amy Marcos, sabi niya po, sana ako na lang ang nagpresidente. No? Kasi ginigiit nga ni Castro, ay hindi yung nagsabi doon, si Princess Abante, di ba? Sabi, anong ambag ni Senator Amy Marcos dyan po sa San Juanico Bridge? Ang sabi naman po ni Senator Amy Marcos, sana siya na lang daw ang nagpresidente para siya ang gagawa na, di ba? Eto, sabi naman po ni Castro, ni Yusek Castro, lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Yan, nagtatanong pa itong hinayutak na ito. Nag-aambisyon daw na maging presidente si Senator Amy Marcos. Ha? Saan banda nang sinabi niya ang nag-aambisyon na maging presidente? Ang hina talaga ng hearing. Hindi ito reading kasi pwede rin reading comprehension, no? Ang hina ng pagkakaintindi ninyo. Sabi niya po, sana siya na lang ang naging presidente. Dahil siya naman ang tinitira ninyo, di ba? Hindi po niya sinabing ako na ang di ba? Walang sinabing inaambisyon niya ang maging presidente. Nasabi niya lang yun, mga kababayan, sapagkat nire-reverse psychology nyo naman yung mga tao di ba? Nasabi niya yun kasi siya na ang tinitira ninyo. Siya na ang gusto nyong parang gumalaw. Siya na ang gusto nyong umaksyon para dyan sa San Juanico Bridge na yan. Di ba? Pero iba rin ang pagkakaintindi ni Yusek Castro. Well, anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Hirap talaga pag yung mindset mo isa lang. Kailangan Duterte. Pag napupunta na sa ibang issue, hindi ka na marunong sumagot. Di ba? Anyway, ito pa, mga kaubayan. Ito yun yan si Attorney Princess Abante, ang spokesperson ni Tambaloslos, House of Representatives. Sabi niya po dito, lagit-lagi bilang halal ng opisyal ng bayan yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa. At ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Talaga ba? Mukhang si BP Sara lang ang nakikita nyo. Yung iba nga, yung iba nga, nag-a-attend pa sa mga yung racing, di ba? Di ba? Pumunta. Si PBBM doon, di ba? Anong sinasabi mo doon? Wala, personal yun di ba? Personal na yun. Pero, sabi ng ating mga kabayan, yung yung panonood ni PBBM ng live ng race, ano ba yun? Racing yun di ba? Car racing. Itong sabi nila, gastos ng taong bayan. Pero ang personal pag-travel ni BP Sara sa ibang bansa, ay personal po nilang pera ang ginamit. So, saan ang hustisya? Tapos pag, di ba? Bakit wala na bang karapatan ang isang vice presidente na pumunta sa ibang bansa bilang personal na trips, di ba? Oy, Abante, tigilan mo na yan. Kaya siguro to na-hire bilang parehas po sila ni Yusek Castro. Kaya siguro to na-hire na tagapagsalita. Biruin mo. Speaker na nga, Speaker of the House. Ibig sabihin, tagapagsalita ng bahay nila, ng kanilang organization. Speaker na nga, may spokesperson pa. Dalawa pa. Ito kasi spokesperson ng House of Representatives, tapos yung isa, may isa kasi nga speaker din or spokesperson din ng House impeachment blah blah blah, di ba?
Oh, bakit ayaw nyo na bang magsalita? Speaker. May speaker ka pa. May spokesperson ka pa na speaker ka. Anyway, galing talaga eh. Gastos ng taong bayan yan. Ang pinasasweldo dito sa bunganga ni Abante, no? Ni Princess Abante. Ang pinasasweldo po sa bunganga ni Princess Abante at na bunganga ni Castro, mula po yan sa kaban ng bayan, no? Ibig sabihin tayo ang nagpapasweldo sa mga garbage in, garbage out na ito. Okay, anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong balitang ito. Dito masasyak kayo, Nakakagulat itong balitang ito. Ito po ang balita mula sa Inquirer.net. San Juan City earns recognition as first drug-cleared city in NCR. Okay, palakpakan muna natin. Kasi meron na tayong drug-cleared. Pero, mga kababayan, ano po ba ang ginawa ng city nila, ng San Juan City, no? May ginawa ba silang war on drugs kaya nagkaroon po sila ng drug cleared or na-cleared sila sa droga? Meron ba silang war on drugs? Kasi mga kababayan, it is very hard to believe, no? Na walang magkagurguran dyan eh. Sa pag-cleared po ng droga sa isang bayan, may kaakibat po yung sagupaan. War on illegal drugs, di ba? Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, wala man lang tayong nababalita ang ganun. Tapos, eto, biglang boom, cleared sila. Cleared na po sila. Sa drug cleared city in NCR. Wow, congratulations naman. Paano nyo po ginawa? Yan ang tanong. Para gayahin din po ng ibang mga city. Ipakita nyo. Diba? Kung paano nyo ginawa na walang war on drugs na naging cleared kayo. Diba? Kung titingnan mo, maganda siya. Maganda kasi walang nagurgur, 'di ba? Walang 'di ba wala kang mababalita ang ganun. Pero kung iisipin mo, paano naging ganun? Hindi naman siguro itong mga negosyante ng itong mga hinayutak na sindikatong ito, hindi naman siguro papayag, 'di ba? Na ganun-ganun lang. Hindi. Anyway, kayo na pong bahala mag-isip ng ibang dahilan, pero yan pong aking personal opinion, no? Ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at eto na po. Bigyan po natin ng reaksyon. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos diniklarang natalo sa 2025 midterm election na tumakbo bilang kongresista ng 6th District ng Maynila na si Benny Abante, ay ito ang nakakagulat at halos hindi makapaniwala ang taong bayan nang biglaang idiniklarang itong nanalo at balik kongreso na umano ang 6th District Manila Representative na si Benny Abante sa kadahilan ng pinawalang bisa kasi ng COMELEC ang Certificate of Candidacy umano ng katunggalin nitong si Joey Chuaoy dahil sa issue ng citizenship. Pero ito ang good news, pwede pang iapila ni Chuaoy ang desisyon ng COMELEC. Ngunit tila katakataka matapos i-delete di umano ng COMELEC ang lahat ng files na related sa May 2025 polls at saka pa inanunsyo at iniklarang panalo itong si Benny Abante at ang rason nila ay para daw may transparency. Ngunit tanong ng ilan sa ating mga kababayan, paanong maging transparent ang COMELEC kung kayo mismo ang nag-utos na ipadelete na mismo ang mga file na pwede umanong maging source ng ebidensya sana na maaring gamitin sana para maimbestigahang mabuti kung ano ang nangyari sa 2025 midterm election. Tila duda at kuni-question din ng marami sa ating mga kababayan ang bigla
nila ang pagkakansila ng registration ng Duterte Youth Party List. Ngayong wala naman daong basihan, di umano ito para ikansila ang nasabing party list. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. So yan mga kabayan, ano po ba talaga ang nangyayari ngayon sa COMELEC, no? Talagang napakarami pong anomalies na naririnig natin, nababalitaan natin at napapanood natin. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito? Kaya sa kaso naman ni Bene Abante, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa mga nakaw na tao.